akong isyong i-share sa inyo. Kaninang umaga po kasi ay sumambulat sa akin yung banner headline ng mga tabloid. Basahin niyo po. Phil-Indian community ginagatasan ng immigration. Tapos ang nakalagay na kicker, 20 million extort money regalo kay Secretary Remulla. Question mark. Kaya po rin yung title natin, question mark din, no? Sana po, bago magalit sa atin yung mga babanggitin nating opisyal, gusto ko lang kong pangunahan na dapat kunin nila to bilang isang constructive na criticism at saka wala po akong mali siya. Gusto ko lang po ipaalam sa publiko at siyempre sa kinauukulan na may mga napapaulat na ganitong uri ng anomalya. Isa pa pong banner, halos pareho. Sasaksi naman ho ngayon. Ayan din po. Phil-Indian community, ginagatasan ng BI. And, yun, sa remate. So, anyway, dahil malapit din naman ho, marami rin naman ho tayong kaibigan sa BI, nagtawag ho ako kanina. Ang pinaka-latest na report, accordingly, ay nag-utos na agad ng investigation si Commissioner Norman Tansinco. Motopropyo, kahit sabi sa akin, kahit daw wala pa raw yung formal complaint ng mga Pilipino-Indian na mekos-mekos scam po sa Iloilo, naggagawa na po agad sila ng investigation at sabi po nung tanggapan ni Commissioner Tansinco, hindi po nila pinahihintulutan ng anumang klaseng anomalya o pangingikil, pangungotong sa Bureau of Immigration. Tapos meron din ng impormasyon na nakarating sa atin, allegedly, pinatawag na raw po yung mga involved na tao ni Yusek Raul Vasquez ng Department of Justice. Sa mga hindi ko nakakaalam, yung kwento po na itong sinasabi nating mekos-mekos scam ay tungkol po sa pagpunta ng ilang ahente ng Bureau of Immigration na mula sa Intelligence Division sa Iloilo City. Ang pagpunta po nila sa Iloilo City ay may bitbit silang mission order na dapat ang hulihin ay 2 Filipino-Indian national. Kung anong kaso po yun, hindi malinaw. Hindi malinaw kung anong kaso, pero kasama po sa mission order na natural, ipina-aresto po sila. Ang nangyari, hindi na-aresto yung 2 Indian national, Filipino-Indian national sa Iloilo, kundi ang inaresto ng grupong to, ng isang nagngangalang alias Jude, ay 33 Filipino-Indian nationals. Doon sa istorya, parang don't know kung 19 puro ng pinakawalan. Yung 8 po ay, tama ba yung bilang ko? 8 ay kinasuhan pero pinagpiyansa na. Tapos yung 19 kaya pinakawalan dahil nagbigay daw sila ng, sabi sa istorya po ito nagbigay daw sila ng 350,000 bawat isa. So, kung i-compute natin si 350,000 sa 19 times 19 po na naglagay, that's 6.5 million pesos. Tapos ang nangyari ho, etong alias Jude, sabi ron sa istorya, hindi pa nakontento ron, kundi pinatawag sa isang meeting yung Filipino-Indian community para hingan sila ng pera bawat isa. Dun sa report, pag ikaw 50 years old pataas, ang ibibigay mong lagay ay 50,000 pesos. Tapos kung ikaw naman ay may edad na 49 years old pababa, ang ibibigay mo naman ng lagay sa grupo nila Jude ay 30,000 pesos. So, malaki-laking pera to, no? Kasi kung 100 silang Bombay na nakabase sa Iloilo, so 100 times, mahina ako sa math, pakitulungan ako 100 times 50,000, magkano na ho yun? So, 5 million agad yun. Eh kung 300 mo sila ron, so 15 million. And sabi rin dun sa report, niyayabang daw nitong si June na kailangan nilang mag-ipon ng pera bilang regalo raw kay Justice Secretary Boying Remulla. Na
Hindi natin alam kung totoo ito, pero dapat maging sensitibo at alerto agad ang tanggapan ni Secretary Boying para maagapan yung mga ganitong klase ng report, totoo man o hindi. Check natin kung merong nagngangalang Jude kasi marami yung may kapangalan na Jude di ba? Check ko natin, wala ho tayong matrace na pangalan Jude sa Iloilo. Ang alam ko pong nagngangalang Jude ay naka-assign sa regional head siya ng Calabarzon. Siya tong si Jude Hinolan. Hindi ko alam kung iisang tao to, pero napaka-imposible naman kung ito nga na regional head siya ng Calabarzon. Ang Calabarzon po, yun po yung Cavite, Laguna, Batangas, saka Quezon. Paano siya napunta ng Iloilo? Diba? So, bakit tumawid ng Visayas na hindi naman ho niya jurisdiction? Tapos ang problema pa, may mga ganito tayong report din hindi lang daw ito nangyayari sa Visayas kasi dun sa report po, sa newspaper reports, hindi lang daw sa Iloilo nagpatawag ng meeting, kundi ginawa rin daw ito sa Bacolod, Bohol at saka iba pang karating probinsya sa Visayas region. Tapos ito pa, heads up kay Intelligence Officer Andy Makaayan, boss. Siya naman dyan ang may jurisdiction sa Mindanao, boss. May mga ganyang intriga rin na naririnig sa nasasakupan mo So, baka madamay ka sa mekos-mekos. Ang hepe nga pala ng Intelligence Division sa head office po ng BI ay si June Manahan. In fairness po, kay Mr. June Manahan, matagal na hindi natin siya personal nakakilala. Siguro nasa lubong natin minsan, nakamayan. Pero wala ho akong marinig na nasangkot pa sa malaking anomalya. Kaya kung ano man itong nangyayari ngayon sa tanggapan mo, Sir June, dapat agapan mo. Lalo kung may gumagamit hindi lang sa pangalan ng opisina mo, hindi lang sa pangalan ni Commissioner Tansinco, kundi sa pangalan mismo ni Justice Secretary Boying Remulla. Ang mabigat dito, sabi dun sa meeting, yung 20 million daw, ay ireregalo kay Secretary Remulla. Hindi natin alam kung totoo nga yun at hindi rin natin alam ano yung regalong yun. Pabaon ba yun? Dahil alam natin, naririnig natin na may mga usap-usapan na on his way out na si Secretary Boying. Hindi rin natin alam kung totoo yun. Kasi may dinaramdam po na sakit na ang ating sekretaryo sa Justice. So, kung pabaon ba yun, o regalo ba yun, o talagang nakatimbre. Maraming messages, no? Pagbigyan nyo muna ako sa narrative ko, baka makalimutan ko. Tapos, isa-isa ko po kayong babatiin. Sorry. Tapos, regalo yun, ang pinagmamalaki pa nitong alias June, bata daw siya ni Tansinco, na pinaiimbestigahan na naman siya ngayon, at si Commissioner Norman Tansinco, alam naman ho natin na tao naman ho siya dati ni House Minority Leader Nonoy Libanan. So, si Nonoy Libanan po, isa po sa umuugong na magiging Justice Secretary. So, hindi po natin alam kung may kinalaman tong pag-iikot na to ni alias June. I don't know kung ito ba yung June Hinolan. Kasi, Mr. June Hinolan, kung nagpunta ka ng Iloilo noong February, matre-trace naman yan magkakaroon ng mukhang marami kang dapat ipaliwanag kung ikaw ito. Bakit ka nagpunta na Iloilo? At yung mission order, mache-check naman yun kung sino may bit-bit ng mission order para sa dalawang Pilipino-Indian National. Ang mabigat, hindi na nga na-arresto yung dalawang Pilipino-Indian National. Ang inaresto nyo ay 33 katao na wala naman doon sa mission order. Tapos eto, may nag-text, galit na galit daw yung mayor ng Antique kung saan nag-operate yung grupo nung alias Jude. So, maraming dapat ipaliwanag to si Jude, no? Ewan ko. Tapos, teka, buksan. May dalawang Filipino-Indian po ron na involved. Bilang ayun, si Sulender Kumar, ang presidente ho ng simbahan ng Filipino-Indian sa Iloilo. At saka si Jagmolan Estamber, na sabi naman sa atin ng isang informante, si Estamber po, kung talagang desidido ang
ang Bureau of Immigration na manghuli ng fugitive, dapat i-check nila yung record ni Jagmohan Estamber. Hindi ko sinasabing criminal o fugitive si Mr. Tamber, pero mukhang meron mo siyang standing warrant na dapat ma-check ng mga kaibigan natin sa Bureau of Immigration at sa Department of Justice mismo. Ngayon, kung kasabwat man itong sila Kubar at saka si Tamber, malaking magiging problema nyo mga bossing unless na mag-testify kayo against dun kay Jude na nangingikil ngayon na kung tawagin ngayon sa Filipino-Indian community, Mekos scam. Kung natatandaan nyo yung Bureau of Immigration na balot ng kontrobersya nung sumambulat naman yung tinatawag na pastillas scam. So, yung pastillas scam, ito po yung ututan o panghingi ng lagay sa mga pasahero sa ating pambansang paliparan. Ngayon, mukhang napalitan ng pinapangunahan ko lang ho, Sir Arcilia, kasi baka mamaya isipin ng mga taga-DOJ saka sa Bureau of Immigration. May mali siya yung pagtalakay natin sa topic na to. So, sana kinokol natin ang attention nila at tama naman ho, kung totoong merong gumawa na nagpatawag na ng investigation si Commissioner Tansinco, good move po yun para sa kanya at kung totoo rin yung pinatawag na sa DOJ ilang taong sangkot, good move din yun para sa tanggapan ni Secretary Remulla. Pero, bibigyan natin sila ng babala na nakabantay po ang taong bayan sa isyong ito kasi baka mamaya huminto lang yung ginagawa nilang investigasyon sa pagpapatawag po o sinasabing pagsisiyasat pero walang mangyayaring resulta at dapat may makasuhan dito o may makulong. Sa pagkakatanda ko po, sa magdadalawang taong administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, wala pa ko tayong nabalitaang corrupt na government officials o corrupt na government employees sa ating bansa. Ang mabigat dito sa Bureau of Immigration, mukhang dapat magkaroon na rin ng lifestyle check. Kasi, alam mo, St. June Manahan, ang dami na rin nagkwekwento sa akin, ha? Mukhang usong-uso na mga damit na Louis Vuitton dyan sa tanggapan mo, ha? At saka halos lahat may mga bagong kotse. Saka, paano nga pala, ano yun? Dati pagkakalam ko nung panahon ni Commissioner Jimmy Morente, parang hindi pwedeng mag-operate ang intelligence division. So, more on intelligence gathering lang sila. So, ngayon, pwede na pala kayo manghuli. At yan ang problema, di ba? Binigyan kayo ng kapangyarihan manghuli, tapos ilan naman sa tauhan mo, kung totoo man itong report na to, ayan, nasasangkot agad sa Mekos scam. O tama, no touch policy yung panahon ni Commissioner Morente. So ngayon, lahat na lang pwedeng gawa ng pagkaperahan. Alam naman ho natin, maraming umuugong. Ang sabi pa rin sa report, dahil daw wala nang dahil naareglo na lahat o nahututan na yung sa Pogo at ilang Korean nationals, mga kababayan naman nating Bombay sa Pilipinas ang inuututan ngayon. Ang mabigat kasi sa sitwasyon to, hindi ho lahat ng nakikita natin Bombay ay mayayaman. Hindi ho lahat sila may kakayahang magbigay ng lagay at hindi dapat sila magbigay ng lagay. May kakayahan man silang magbigay o wala. Kasi kung ano man yung dapat nilang bayaran, alinsunod sa immigration law, dapat yun lang ho. Hindi yung ang nangyayari na ginuhulid up eh. Nahuhulid up yung mga kababayan natin na gusto lang maghanap buhay rito at kahit pa paano nakakatulong naman sila sa ating ekonomiya. Maraming pinupukol na intriga at kontrobersya laban kay Secretary Boying na dapat sagutin niyo rin. Katulad do yung issue sa mga Pogo na nasi-single out po, nire-raid yung ilang Pogo hub, pero yung Pogo po sa Cavite, kung saan yun ang lalawigan ng pinakamamahal nating DOJ Secretary, mukhang untouchable po. At siya lang ang makakapagpaliwanag kung bakit ito ganun nangyayari. Hindi natin alam bakit ganun kalakas ang loob ni Jude, no? Jude, no? Grabe.
Pagpunta mo lang na Iloilo, pagbalik mo ng Maynila, may 6.5 million ka, tapos lahat tatarahan mo. Mabigat, may age doon ako natawa eh. May age bracket. Pag ikaw 50 years old pataas, ang tara mo, 50,000 pesos. Pagka 49 years old pababa, ang tara mo, 30,000 pesos. Grabe. Ewan ko, saan numuhugot ng kapal na mukha itong Jude na to, no? Hindi ko alam, kung paano mangyayari. Teka ko, basahin ko rin isang puro kasi hulidap, puro hulidap na ang nangyayari. Pulong Sarmiento, congrats po Sir Puri, sana wag po maging TP ang third floor studio. Ano po bang TP? Yung po ba yung isang vlogger na scholar ngayon? Hindi naman siguro po. Ang sabi nga nung una, kaya raw kami nag-vlog kasi bitter daw po kami. Bitter naman talaga. Inaamin naman namin yun. Bitter kasi yung inaasahan naming administrasyon, yung tinulungan namin ng nakaraang kampanya, para sa good governance. Pero sa nangyayari po ngayon, sana po kunin nila tong constructive criticism mula sa aming mga dati rin naman tumulong, sana maging maayos, magkaroon ng matinong pamamahala. Ang problema ko, kabi-kabila, katulad ng itong issue ngayon, itong Mekos-Mekos scam sa Iloilo, at meron na rin sa Mindanao. May kanina akong in-heads up na tao sa BI. And huwag ko kayo mag-alala, babantayan po natin at tututukan natin ang kasong ito. Kasi marami rin ho tayong kaibigang sa Bureau of Immigration na gusto rin naman maging matino yung ahensya nila. Kasi pangit man nung sabihin, ang Bureau of Immigration ngayon para na lang yung Bureau of Customs. Parang lahat na lang ng empleyado nandun na corrupt, no? Marami naman matitino. Marami naman matino na ilan lang to, di ba? At sana makita natin kung ano mangyayaring ikakaso kay Sir Jude. Kung makukulong ba siya, at yung dalawang presidente, sila Tamber at sila Kumar, sana sila magbigay ng statement, magpatotoo. Kasi pag hindi sila nagbigay ng statement laban dito sa pinatawag na meeting ni Jude, baka madamay lang po sila. Kasi base po sa impormasyon na nakarating sa inyong lingkod, marami pong Pilipinong Indian sa Iloilo, sa Visayas Region at sa Mindanao ang nakahanda na pong magbigay ng formal na reklamo. And mabuti po yung ginawa ng tanggapan ni Commissioner Tansinco. Nagpatawag agad siya ng isang nag-utos agad siya ng isang masinsinang investigasyon na sana totoo at hindi ningas kugon at hindi press release lang. Kasi po yung dalawang kasama yung magandang dilag. Si mga Romarakit o sila. At ano ko po ngayon, time ko po para sa sarili kong vlog. And gusto ko talaga i-share yung insidente, yung napaulat na Mekos-Mekos scam sa Iloilo. Kasi hindi basta-basta pera ang involved dito. Isipin nyo yung ahente na Jude, nagpunta lang na pagbalik ng Maynila, may 6.5 million na. Di ba? Ang dalawa yung dapat huhulihin, hindi niya hinuli. May 33 hinuli. Yung 8 pinaiwan, yung 11 pinartaha. Di ba, no? Masyadong garapal yun. S3W Gaming, may balita daw na papalayain si Nova Parainog. Bantayan natin. Uy, magandang kwento to Sabi ni S3 Gaming, Miss Capelate, grabe nga Sir Marlon, nagkalat na gumagamit ulit ng drugs. Hindi na po sila tapat. Totoo po. Totoo, no? Ang layo talaga nung tayo na magkukumpara. Ako na mismo. Ang layo talaga nung leadership style ni President Duterte sa leadership style ngayon ni President Bongbong Marcos na nababalitaan na lang natin na panilabas ng bansa no? Samantalang kay Digong na talagang alam mo yun, yung war against drugs niya, kahit punong-puno ng kontrobersya, nararamdaman ng tao na kahit papano na nagiging ligtas tayo. Pero ngayon balik na naman yung iba't ibang uri ng krimen sa lansangan.